Ako ang tanongin niyo, Brother Mike, anong oras na? Oras na ng pagtawid ngayong araw. Narinig niyon? Oras na ng pagtawid. It's time to cross over. It's time to cross over from fear to faith. Nakita nyo, biglang lumakas ang hangin at ulan, subalit ang ating Diyos, isang salita lang na patitigil ang hangin. Ang ating Diyos, isang salita lang na patitigil ang malakas na ulan. At di lang yon, kung kayo ay sasama sa pagtawid ngayong gabi, ayon sa mensaheng ito, sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Brothers and sisters, kay haba-haba ng aking inihanda 2 gabi, subalit bago ko umakyat, isang salita lang ang kanyang ibinigay. Wika niya sa akin, anong oras na? Naisip ko alauna, 2:00, 3:00. Iyon din ang inisip nyo. Subalit wika ng Espiritu Santo, hamunin mo sila ngayon kung paanong hinamon ko ang aking mga alagad noong unang panahon. Oras na ng pagtawid, mga kapatid, ngayon. Brothers and sisters, taas ang inyong kamay. Listen to this message. Sayang, yung mga natakot at hindi karating, hindi makakatawid ngayong gabi. Subalit kayong lahat na hindi natakot sa bagyo at hindi natakot sa baha, hindi natakot sa hangin, hindi natakot sa ulan. Sama-sama tayong tatawid ngayong gabi. Sabi sa Biblia, it's time to cross over from death to life. Panahon na upang tayong lahat ay tumawid buhat sa dilim at liwanag. Upang tayong lahat ay tumawid buhat sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Upang tayong lahat ay tumawid buhat sa kawalan tungo sa kasaganaan. Upang tayong lahat ay tumawid buhat sa karamdaman tungo sa kalusugan. Upang tayong lahat ay makatawid buhat sa kasamaan tungo sa kabutihan ni Yahweh El Shaddai. Ang tanong ko sa iyong lahat, sasama ba kayo sa pagtawid na ito? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God, glory to Christ. Sigaw nyo, glory to God, glory to Christ Jesus. Sila kasakasan nyo. Okay, pakinggan niyo natin muli ang mabuting balita. Kinagabihay, sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka, dumating ang malakas na unos. Hinampas ng malaking alo ng bangka, anupat halos mapuno na ito ng tubig. Si Jesus naman, nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. Guro, wika nila, di ba ninyo alintana, lulubog na tayo? Bumangon si Jesus at inuutos sa hangin, tigil! Di ba kanina tumigil ang hangin din? At sinabi sa dagat, tumahimik ka! Di ba ang ulan tumahimik din? Subalit ang biglang buhos ng ulan at hangin na yon ay para sa ating lahat at ang lahat na nawis na ulanan ng sandaling yon, pinagpala na ng Panginoon. Brothers and sisters, ito'y paanyaya ng Panginoong Hesus. At kung tayo sa Kanya ay susunod, tutugon at sasama sa Kanyang paanyaya, ito'y tandaan nyo, walang suliranin na hindi natin mapagtatagumpayan. Walang sino mang daraan sa mga suliranin at mabibigat na pagsubok na maibubuwal. Sapagkat isang salita lang ni Jesus ang nabuwal ay babangon. Isang salita lang ng Panginoon ang nalugi ay muling tutubo. Isang salita lang ng Panginoon ang nawala ng trabaho ay magkakatrabaho. Isang salita lang ng Panginoon ang nawala ng boyfriend ay magkaka-boyfriend. At isang salita lang ng Panginoon,
ang ama ng tahanang naliligaw ay ibabalik ng Panginoon. And so, brothers and sisters, oras na ng pagtawid natin sa katotohanan. Panahon na upang iwanan natin ang mga bagay-bagay na tumatali sa atin kahit hindi natin nasusumpungan ang tunay na buhay. Gusto niya ng kwento? Marami pa akong ikukwento sa inyo sa naganap na sa loob ng 2 buwan ng aking paglalakbay. Sa San Francisco, a lady from Pittsburgh, California, ay naakay ng ating mga kapatid doon sa rally ng LA. Siya po ay isang Pilipinong yumaman sa Amerika, ayon sa kanyang patutuo sa akin. Subalit sa kanyang pagyaman, yumabang din siya. Ni hindi na niya nakikilala ang kanyang mga kababayan. Kapag mayroon pumupunta sa kanila, kahit matataas ang tungkulin sa ating pamahalaan, pinaghihintay niya sa labas ng kanyang tahanan. Ayon sa kanyang patutuo. Subalit, wika niya, dumami at naging $1,000,000 ang kanyang mga ari-arian sa Amerika. Subalit, di niya nasusumpungan ang tunay na buhay. Hanggang sa nagkaproblema siya. Nagkaproblema, humina ang negosyo at tumatalbog na ang mga cheque niya. Isang araw, nayaya siya ng ating mga kapatid. Subalit ang wika niya, ano ba namang El Shaddai yan? Nabalitaan ko na yan, nagpapayaman lang daw yan. Di niya alam, talagang sadyang mayaman na si El Shaddai. Amen? Subalit, kung bakit daw noong July 4, sa layo naman ng San Francisco sa LA, it's about 6-7 hours drive, nahatak siya ng kanyang makasamahan. At nung sandali na inihayag ang mabuting balita doon sa Ela Convention Center, wika niya, kuha niya, Brother Mike, na doon sa likod, kasama ang aking makakilalang mga kilala rin at may kakayanan. Ang di ko niya alam kung bakit naman na niya, nung itaas mo ang iyong kamay at tinaas namin ang aming kamay, hindi ko nalalaan na ako'y parang hinihilap papunta doon sa tabi ng stage. Kung natatandaan nyo, biglang nagtayo ang mga tao at lumapit sa stage, di man pinalalapit. Siya daw at tumayo rin at niyayaya niya kanya makatabi. Subalit pinagtatawanan siya. Subalit sadyang siya po ay tinatawag ng tumawid ng mga sandaling yun. So naglingon-lingon siya sa kanyang paligid, tumitingin kung mayroon pa siyang mga kakilalang makakikita sa kanya. Subalit, dumating ang sandali na anuman at sino man ang nakatingin sa kanya, hindi niya mapigil ang kanyang sarili at siya po ay nakipagsiksikan patungo doon sa tabi ng stage. Hanggang sa magkaipit-ipit siya ng maraming tao. At ito ang kanyang patutuo. Wika niya, Brother Mike, sa maniwala ka sa hindi, nang pinag-aagawan ho ang kamay niyo, ako rin nakipag-agawan. Nakalimutan ko na ang paligid. Hindi bali ako'y pagtawanan na nila. Di ko inabot ang kamay niyo, subalit ang dulo ng daliri mo ay tumama sa dulo ng mga daliri ko. At wika niya nang tumama sa dulo ng mga daliri ko, Brother Mike, nagbago ang aking pakaramdam. Wika niya. Para akong binuhusan ng mainit na tubig. Para akong pinawisan at ng mga sandali yun, lahat ng aking mga suliranin, lahat ng aking kabigatan sa buhay ay nagsilipat, umuwi kong napakasigla ang aking buhay. Bago niya nasumpungan ang katotohanan at bago siya nakatawid mula sa dilim sa liwanag, patungo sa liwanag, buhat sa kamatayan, buhat tungo sa buhay, di niya maiwanan ang kanyang negosyo. Takot na takot siyang dayain ang kanyang mga tauhan. Takot na takot siyang dayain ng kanyang mga trabahador. Subalit nung araw na pumunta sa akin, bago kami umalis, wika niya, Brother Mike, wala na akong pakialam. Ang sabi ko sa akin mga trabahador, bahala na kayo riyan. Gawin nyo na ang gusto nyo. Basta ako'y tatawid ngayon. Pupunta ko kung saan nasumpungan ko ang tunay na buhay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Brothers and sisters, ito po ang hiwaga ng ating pananampalataya na di natin nakikilalang ganap. Sapagkat tayo'y takot na pagtawanan. Takot na tayo ay kutsain ng ating makakilala. Sapagkat mayroon mga bagay na tumatali sa atin. Tinatawag na ho tayo ng Panginoon.
Marami ng paraan ng pagtawag ng Panginoon. Ito na ang mga huling panawagan ng Panginoon, mga kapatid. Lahat na nakikinig, dumating po sa akin ang kwento na halos po 80% ng mga tao sa Pilipinas mulang apari hanggang hulo ay nakakaalam na at nakakarinig na tungkol sa panawagan ng Diyos dito sa El Shaddai. Sa maniwala kayo sa hindi. Hindi na lang bakya crowd na tinatawag, pati yung mga naka-high heel. Yung may high heel na 6 inches, tinatawag na rin ng Panginoon. Amen. Pati yung mga naka-rimikana o Amerikana, tinatawag na rin ng Panginoon. Subalit hindi sila makatawid, nahihiya. Subalit ang hindi mabili ng kanilang pera, hinahanap pa rin nila. Kapatid, close up. Close up. Tingnan mo itong mga taong ito dito. Walang mga takot sa ulan yan. Walang takot sa bagyo yan? Totoo nga ba? Walang takot sa bahayan? Wala nang makinatatakutan yan. Sapagkat kasama nila si Jesus. Brothers and sisters, isigaw niyang salitang takot. Lakasan niyo. Iyan ang dahilan kung bakit maraming naghihirap. Maraming mayaman na naghirap. Dahil sa takot na maghirap, lalong naghirap. Iyan ang dahilan kung bakit maraming nawasak na tahanan. Sa takot na iwanan ng asawa, lalong nagkahiwalay. Totoo hindi? Bato-bato sa langit, ang tatamaan ho ay huwag magagalit. Amen. Alam niyo kung bakit hindi magkasundo-sundo ang tinatawag na katawan ni Kristo, ang mga taong nananalig at nanampalatay kay Kristo, Katoliko, Protestante, Born Again, Pentecostal, Presbyterian, Baptist, kung ano-ano pa. Kasi takot silang mawala ng kani-kanilang kaharian. Iisang kaharian lang itinatatag ni Kristo Jesus nating Panginoon. Ang kaharian ni Yahweh El Shaddai. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Brothers and sisters, maliban na si Jesus ay totohanang sumakay sa ating buhay, o maliban na ang ating buhay ay isakay natin kay Kristo, tayo'y sumama sa Kanya, sa Kanyang panawagan, maniwala kayo sa hindi, sabi sa Biblia, walang ibang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, kundi si Kristo na ating Panginoon. Iyan ang tagapamagitang hindi natatanggihan ng ating Diyos Sama. Narinig niyon? Brothers and sisters, lumalaganap ang kasamaan noong nakaraang linggo, winika ng Espiritu ng Panginoon, ito na ang panahon, ito na ang oras ng paninindigan ng mga taong kinasihan ng Espiritu ng Diyos upang sugpuin ang kasamaang lumagalaganap sa ating bayan. Alam niyo, sa totoo lang, hindi ko sinama sa ating announcement, ngayong araw, we are supposed to join the launching of the MAD, mamamayang ayaw sa droga. Subalit at the last hour, natakot ang mga pulis sa bagyo. Kinansila nila. Kako, naririto pa rin ang mamamayang tunay na ayaw sa droga. Brothers and sisters, ang droga ay siyang salot ng huling panahon. Ang droga ay siyang salot ng huling panahon. Kailangan ho tayong mga tinawag ng Panginoon ay sumabay na kay Jesus. Tumugo na tayo sa Kanyang panawagang, halina kayo, tumawid tayo sa ibayo. Itinatawid na tayo ng Panginoon. Itinatabi na tayo. Inililigtas na tayo sa kasamaang lumalaganap. Lahat na tutugon sa panawagan ni Jesus, ililigtas sa kasamaang lalaganap.
Brothers and sisters, ito po ang nasusulat. Sa mga huling panahon, lalaganap ang kasamaan, maging ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay manlalamig. Manlalamig. Subalit, sa mga taong sumakay at sumabay at tumugon sa panawagan ni Jesus na tayo'y tumawid, buhat sa dilim tungo sa liwanag, ito ang kanyang pangako, hindi tayo madadaig ng mga suliranin. Hindi tayo maibubuwal ng anumang mabibigat na pagsubok. Sino sa inyo ang dumaraan sa mabibigat na pagsubok? Ayan, nakatitya kayo ngayong gabi. Sasamahan kayo ni Jesus. At pakikita ko sa inyo ang simpleng mga hakbang kung paanong mapagtatagumpayan natin at dadaigin natin, hindi tayo ang dadaigin ng anumang uri ng suliranin darating sa ating buhay. Ng anumang pagsubok na darating sa inyong buhay. Si Brother Mike, mulang pagkabata ay dumaan na sa matitinding pagsubok sa buhay. Inabot na ako ng matinding bagyo, tututunay na bagyo sa gitna ng laot. Kagaya ng sa ating kwento. At ako po'y nakatali doon sa ilalim ng bangkang dilayag, na galing po sa bandang Camarines, tungo ng Catanduanes, yung tinatawag noon na Typhoon Trix, pinakamalakas na bagyo. Subalit sapagkat bata pa ako ay kasama ko na si Jesus, nasira ang layag ng bangka, nasira ang bangka, si Brother Mike hindi nasira. Kahit anumang paninira na gawin ng mundo kay Brother Mike, brothers and sisters, hanggat di ako humihiwalay kay Jesus, walang maaring sumira kay Brother Mike. At ganun din sa inyong lahat. Sa inyong lahat, nasasabay sa pagtawid na ito. Kapatid, uuwi kayong may taglay na sigla. Uuwi kayong may taglay na kakaibang lakas. Uuwi kayong malaki ang mata. Ibig sabihin, yung biyayang di nyo nakikita ngayon ay makikita nyo na. Amen. Isigaw nyo biyaya. Lakasan nyo. Kayo ba'y naniniwalang sisiksiking kayo ng biyaya ngayon? Kayo ba'y naniniwalang pupunuin tayo ng biyaya ni Jesus ngayon? Isigaw nyo, Jesus! Lakasan nyo! Lakasan nyo! Takapaghatid ng mga biyaya, sasama ako ngayong gabi sa pagtawid sa ibayo. Lakasin nyo, ibayo. Ulitin nyo. Okay, pakinggan nyo ang tungkol sa ibayo. May mga taong nasa ibayong kalungkutan. Narinig yon? May mga tao namang nasa ibayong karamdaman. May mga tao namang nasa ibayong kahirapan. Narinig natin, di ba? Ibayong kaguluhan. Sa patutunguhan ni Jesus, ibang ibayo ito. Ito'y ibayo ng mga biyayang siksik-liglig at umaapaw. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Brothers and sisters, nang si Jesus ay naparito ng unang pagkakataon sa balat ng lupa, ang kanyang layunin ay hanapin ang mga nawawala upang itawid pabalik sa kaharian ng Amang Dakila. Narinig yun? Nang si Jesus ay naparito una sa lupa, nagkatawang tao upang hanapin ang mga nawawala. Pinagtawanan siya ng mga marron sapagkat siya po ay nakikihalo sa mga makasalanan. Subalit ano ang winika ni Jesus? Hindi ako naparito para sa mga malinis ang mukha. Naparito ako para sa makapal ang mukha tulad ni Brother Mike. Narinig niyo yon?
hipuin nyo ang mukha nyo. Hipuin nyo. Makapal ba yan? Kung makapal yan, ikaw ang inaanyayahan ngayon ng Panginoong Hesus. Amen. Kaya kumakapal ang ating mga mukha dahil sa kami-make up. Kaya nagmi-make up ang tao dahil sa maraming kulang. Pag sinabing make up, bagsak yan sa examen. Amen. So balit, brothers and sisters, iisang make up lang ang ituturo ko sa inyo. Iisang make up lang, wala ng iba. Kapag ang make up na ito ang inyong tinanggap, higit sa sapat ang tatanggapin nyo. Amen. Sabihin nyo, Brother Mike, ano ang make up na ito? Ito'y hindi mabibili ng ginto at pilak, mga kapatid. Hindi tutulad ng mga make-up na inalalako dyan ng mga negosyante. Ito po'y kusang ibinibigay. Ito po'y kusang ibinigay na. At ang make-up na ito ay mulang ulo hanggang talampakan, maging kaluluwa ay nililinis. Walang iba, ang banal na dugo ni Jesus. Ang banal na dugo ni Jesus. Banal na dugo ni Jesus, lamang ang kailangan natin upang ang lahat ng ating kakulangan sa buhay, ang lahat ng ating kakapusan, ang lahat ng ating kahinaan, ang lahat ng ating kasalanan ay malinis ng ganap. Brothers and sisters, walang makapaglilinis ng ating karumihan. Wala. Hinanap ko na lahat yan from age 1 up to age 60. I will be 60 on August 20, God willing. But I have found, nasumpungan ko. At ito ang binabahagi ko for the last 15 years. Kapatid, lahat na nakarinig ng mensaheng ipinahatid sa himpilan ng DWXI sa gawang ito at sa mga voice tape na pinadadala sa buong mundo, na galing sa gawaing ito, may pahid ng banal na dugo ni Jesus. May pahid ng banal na dugo ni Jesus. May pahid ng banal na dugo ni Jesus. At ang lahat na makarinig ng mensaheng ito na may pahid ng banal na dugo ni Jesus ay nililinis sa kanyang kaluluwa. Nililinis sa kanyang lahat ng karumihan. Binabago at isinasakay sa bangka upang makatawid buhat sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Isigaw nyo, dugo na banal. Banal na banal. Banal na banal ang ating Diyos. Taas ang ating dalawang kamay. Banal, banal. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Isigaw niyo muli ang salitang banal. Ang sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y banal, dapat din kayo'y magpakabanal. At ito ang layunin ng mabuting balitang ito. Ihatid sa atin ang kabanalan ng Diyos upang sa pamamagitan ng kanyang mabuting balita tayo rin na nakarinig tumanggap at tumanggap ng kanyang hamong tumawid ay pagiging banalin ng Diyos. Brothers and sisters, ibig ko pong ibahagi sa isang maikling liham na humihingi po ng tulong sa atin. At para sa lahat na nasa ganitong kalagayan, sumabay na po kayo ngayong gabi sa panalangin maikling iusal ko para sa inyo at naway wag nang tularan ito sapagkat di lang ito ang aking tinatanggap, marami ng iba. Di ko po inahayag, baka sabihin naman nila ko'y nananakot. There is Brother Mike Wicanya, dated June 4, 1999. Ako po si Mr. Felix Naldo, ay humingi sa inyo ng patawad para po sa pagkakasalita ko sa harapan ng aking asawa na kayo po ay nagpapayaman lamang sa gawain at ang El Shaddai na iyan ay kalukuhan lamang. Mula nang masambit ko ang mga salitang iyon, wala pang 2 linggo nagkasakit na po ako.
Hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa po ako umiigi sa sugat sa aking mga paa. Hirap na nga po ako dito sa iniinda kong sakit at abala mula rito. Pakiusap po muli, Brother Mike, sana po ay ihingin ninyo ako ng patawad kay Yahweh El Shaddai at idasal na rin po ang aking kagalingan. Alam ko pong malakas kayo sa Panginoon. Hanggang dito na po lamang, gumagalang Felix Naldo. Brothers and sisters, makinig po kayo sa aking ibabahagi sa inyo. Matagal-tagal na rin sa palatuntunang ito na hindi ko po nababahagi ang tungkol sa pangalan. May isa pong tumawag sa aking mataas ang tungkulin at katayuan sa ating lipunan kahapon. At ang tanong niya sa akin, ano nga ho ba talaga ang ibig sabihin ng El Shaddai? Brothers and sisters, noong unang mga taon ng gawain ito, ang pangalan ng palatuntunan dito sa impilan DWXI, To God Be the Glory. Yan ang unang palatuntunan ko sa radyo 1983. Nang may tumanggap ako ng liham na ako po'y magbalak ng tumigil at napopuyat ako sa radyo, wala akong pinagsabihan. Balak ko lang yun. Subalit totoong alam ng Diyos ang mga binabalak ng tao. Sapagkat ako'y bumabalak ng tumigil, dumating sa akin isang liham, first letter, registered milaking tinanggap, galing somewhere in Laguna. Ang tanong ko, ilang ulit ko itong binahagi sa radyo, bakit hindi lumulot